Heto na mga idol, mukhang ito na ang huling galaw ng Cleveland Cavaliers sa off-season matapos mabigo ang pangarap ng marami na makuha sana pabalik si LeBron James. Nakuha nila at pinapirma ang isa sa mga legit na rising elite defenders sa liga ngayon na si Peyton Watson. Nakuha nila si Watson sa pamamagitan ng isang massive 3-team trade. Para mangyari ito, kinakailangan yung sakripisyo ng Cavaliers ang kanilang elite catch and shoot threat na si Max Strus na ipinadala nila sa Los Angeles Clippers. Sa kabilang banda, ang Denver Nuggets naman ay nakakuha lamang ng mga future draft picks. Well, inaasahan na natin yan mga idol dahil ang Denver Nuggets ay lampas na sa second apron ng salary cap. Kaya ngayon na nadagdagan ng isang elite perimeter defender ng Cleveland na kung saan ito talaga ang matagal na nilang kulang. Ano nga ba ang eksaktong maiambag ni Peyton Watson sa koponan? Ngayon himayin natin ang detalyado kung sino-sino ang kanilang bagong starting five, ang lalim ng kanilang second unit at sagutin na rin natin ang pinakamalaking tanong. Kakayanin ba ng Cavaliers na makipag-compete ngayon at maging hari sa pinalakas na Wild Wild East? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, bago natin pag-usapan si Watson, pag-usapan muna natin ang sakripisyo ng Cavs. Binigay nila si Max Strus mga idol. Hindi madaling pakawalan si Strus mga idol dahil alam naman natin na isa siyang elite shooter. Naging mahalaga ang spacing na binibigay ni Strus para makapasok sa pintura sina Donovan Mitchell at James Harden. Ang backcourt ng Cavs ngayon ay pinamumunuan ni Harden at Mitchell. Dahil sa presensya ng dalawang ball dominant guards na ito, kailangan nila ng mga spot up shooters. Pero ano ang naging problema nila last season? Well, walang iba mga idol kundi depensa. Kapag nasa playoffs na, lalo na kapag makakaharap mo ang mga giganting wings ng Eastern Conference, nagiging target o tinatawag nating hunting ground si Max Strus sa pick and roll switches. Hindi niya kaya makipagsabayan sa physicality ng mga elite small ball forwards sa liga. Kaya kahit masakit pakawalan ang 3-point shooting ni Strus, na-realize ng Cleveland management na kung gusto nilang maging solidong contender, kailangan nila ng wing stopper mga idol. Kailangan nila ng isang tao na kaya makipag-pisikalan mula point guard hanggang power forward. At dito pumapasok si Peyton Watson. Well, para sa mga hindi masyadong pamilyar kay Peyton Watson, isa siyang 6'8" na forward na may nakakatakot na wingspan na umaabot ng 7 foot inches mga idol. Na-drop siya bilang 30th overall pick noong 2022 NBA draft at mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga pinaka-versatile at pinaka-pesky na defender sa liga. Well, bakit natin siya tinatawag na elite? Kasi bihira kang makakita ng player na may sukat na pang power forward pero may bilis at lateral quickness na pang point guard. Sa sistema ng Nuggets, nakita natin kung paano niya sinundan at pinahirapan ng mga tulad ni Kevin Durant, Anthony Edwards at maging si Luka Doncic. Well, ayon sa mga scouting reports, ang pinakamalaking asset ni Watson ay ang kanyang kakayahang mag-switch sa lahat ng position from 1 to 4. Sa depensa, hindi lang siya basta nakatayo, isa siyang active na help defender. Napakagaling niyang basahin ng passing lanes, kaya naman ang taas ng kanyang steal rate. At dahil sa kanyang mahabang galamay at matinding vertical leap, isa rin siyang elite shot blocker para sa kanyang position mga idol. Kapag nalampasan ng kalaban ang unang linya ng depensa, madalas na sumusulpot si Watson mula sa weak side para magbigay ng chase down block. Sa kabilang banda, magpakatotoo tayo mga idol, may limitasyon din si Watson, lalo na sa opensa. Noong naglalaro pa siya sa college sa UCLA, nahirapan talaga siya sa kanyang shooting. Hanggang sa NBA naman mga idol, hindi pa rin siya kilala bilang isang knockdown 3-point shooter. Ang kanyang shooting form ay medyo inconsistent at hindi siya ang tipo ng player na bibigyan mo ng bola para mag-create ng sarili niyang shot mula sa isolation. Ngunit bilang isang cutter at finisher sa transition, napakadelikado niya dahil kayang-kaya niyang tumakbo sa open court. Asahin yung maraming lob passes ang ibabato sa kanya ni James Harden at Donovan Mitchell mga idol. Ngayon tingnan naman natin kung ano ang magiging itsura ng starting unit ng Cleveland Cavaliers sa pagpasok ni Watson. Ito ang pinaka-logical at inaasahang starting five ng Cavs mga idol. Siyempre ang point guard nila si James Harden. Si Harden ang magsisilbing pangunahing floor general. Ang vision at playmaking ni Harden ang magsiset up ng mga open looks para sa buong team. Kahit hindi na siya ang dating MVP na kayang umiscore ng 35 points gabi-gabi, ang kanyang pick and roll mastery ay elite pa rin. Shooting guard si Donovan Mitchell, ang kanilang go-to scorer at primary offensive weapon. Si Spide ang bahala sa paggawa ng puntos kapag nasira ang play. Sa pagkakaroon ng mas matitinding defender sa paligid niya, mas makakapag-focus si Mitchell sa pag-atake sa basket mga idol. Small forward nila, posibleng ilagay nila dito si Peyton Watson. Dito na siya papasok bilang kapalit ni Max Strus mga idol. Ang kanyang pangunahing trabaho sa starting five, bantayan ang pinakamagaling na player sa kabilang team. Hindi niya kailangang umiscore ng 20 points, kailangan lang niyang tumakbo sa fast break, kumuha ng offensive rebounds at gawing impyerno ang gabi ng star player ng kalaban. Power forward si Evan Mobley, ang defensive anchor. Sa pagiging partner ni Watson at Mobley, magkakaroon ng Cavs ng isa sa pinakamahaba at pinakamabilis na frontcourt duo sa buong liga. Ang kakayahan ni Mobley na mag-head sa pick and roll at makabalik agad sa pintura ay perpektong kapares sa
aggressive point of attack defense ni Watson sa mga idol. Sa center position ay itong si Jarrett Allen, ang lob threat at rim protector. Well, si Allen ang magsisilbing huling linya ng depensa mga idol. Kung sakaling malampasan man ng kalaban sina Watson at Mobley na napakahirap mangyari, nandyan pa rin si Jarrett Allen para maging pader sa pintura. Well, kapag tinignan natin ang linyang ito, nakakatakot ang balanse. May dalawa kang Hall of Fame level na offensive creator sa backcourt, Harden at Mitchell. At may tatlo kang elite defender sa frontcourt, Watson, Mobley at Allen. Sila ang bahalang magtakip sa mga defensive lapses ng mga guards nila. Ngayon mga idol, kahit gaano kaganda ang starting five mo, hindi ka mananalo ng kampyonato kung wala kang lalim. Ang tanong, matapos ang trade, may natira pa bang bala ang bench ng Cavaliers? Well, tignan natin ang kanilang second unit. Nandyan pa rin naman si Craig Porter Jr. Si Porter Jr. ay nagpakita ng magandang potensyal bilang isang steady na backup point guard. Nandyan pa rin sila Jalen Tyson at Sam Merrill. Well, dahil nawala na si Strus mga idol, si Sam Merrill ang aako ng mabigat na responsibilidad pagdating sa 3-point shooting. Kailangan niya maging consistent spot-up shooter. Si Jalen Tyson naman ay magbibigay ng dagdag na hustle at scoring punch mula sa wing, at nakuha din nila ngayon na posibleng makatulong si Cam Whitmore na isang wing scorer. Nandyan din sina Thomas Bryant, Tristan Anaruna at Ernest Udeh Jr. para sa frontcourt depth. Well, sa totoo lang mga idol, ang bench nila ay hindi ang pinakamalakas sa liga pagdating sa scoring. Kailangan nilang mag-rely sa staggered minutes. Ibig sabihin, dapat palaging nasa loob ng court ang isa kina Mitchell o Harden para siguraduhin hindi magiging stagnant ang opensa kapag nakaupo ang mga starters. Pero kung depensa ang pag-uusapan, kayang-kayang i-anchor ng bench na ito ang laro hanggang sa makabalik ang mga main guys. Ngayon, pumunta na tayo sa pinakamalaking usapin. Kakayanin ba ng Cleveland Cavaliers na makipagsabayan sa pinalakas na Eastern Conference? Well, dati tinatawag lang nating Wild Wild West ang kabilang conference, pero ngayon ang Eastern Conference mga idol ay isa ng bloodbath. Nandyan na ang mga pinalakas na kupunan ng Sixers, Miami Heat, Boston Celtics, Pistons at Raptors. Dito natin makikita ang totoong halaga ni Peyton Watson. Bakit? Dahil para matalo ang Boston Celtics, kailangan mo ng maraming wing defenders na pwedeng ibato kina Jason Tatum at Paul George. Hindi mo pwedeng ipabantay sina Tatum kay Donovan Mitchell, masyadong maliit mga idol. Dito papasok si Watson sa kanyang 7-foot wingspan at athletic na frame. Siya ang magiging primary stopper laban sa mga elite forwards ng East. Ang pagkakaroon ng isang Watson ay nagbibigay sa head coach ng Cleveland ng napakaraming tactical flexibility. Pwede silang mag-small ball na kung saan si Mobley ang center at si Watson ang power forward, na magbibigay sa kanila ng mabilis na rotation sa perimeter defense nang hindi isinasakripisyo ang rim protection. Pero syempre may malaking X-factor dito mga idol. Ang spacing tulad ng nabanggit ko kanina, hindi knockdown shooter si Watson. Posibleng isag o iwanan siya ng kalaban sa 3-point line para tulungan ng depensa laban kina Mitchell at Harden. Kaya para maging matagumpay ang experiment na ito, kailangan patunayan ni Watson na kaya niyang parusahan ng kalaban kapag binibigyan siya ng bukas na tira. Kahit 35% lang mula sa corner threes, sapat na yun para hindi siya iwanan ng mga kalaban. Kung magagawa niya ito, walang duda isa ang Cavaliers sa mga pinaka nakakatakot na dark horse contender sa NBA. Habang ang backcourt ni na James Harden at Donovan Mitchell ang sasagot sa lahat ng kailangan nilang puntos. Isang napakagandang balanse ng opensa at depensa mga idol. Ito na kaya ang sagot para tuluyan ng makarating ang Cleveland Cavaliers sa NBA Finals nang wala si LeBron James?